After matanggal ni Coach Mike Malone at Calvin Booth na ang reason di umano ay dahil kay Westbrook na mas gumagamit kasi ng mga veteran player si Coach Mike Malone kumpara sa nire-request ni Calvin Booth na gamitin yung mga drafted young player nila tulad ni Jalen Pickett. Dito kasi na-frustrate si Calvin Booth at pinagmula ng issue sa pagitan nila ni Coach Mike Malone. Kaya imbes na tanggalin ng GM or i-fire niya yung head coach na ayaw sumunod sa kanyang gusto, yung mismong may-ari ang nagtanggal sa kanilang dalawa. In short, hindi pa rin nawala kay Westbrook na siya ang ginawang scapegoat ng isa sa mga team na napuntahan niya mula Lakers, Clippers hanggang Nuggets. So hindi rin naman siguro malabo sa sabaw ng puset dahil katulad ng ibang mga players noong nakaraan, nagkaroon ng rumors na nasama na ngayon si Nikola Jokic. Pinapalakas na ang trade rumors na yun sa kanya. Pinaghahandaan na rin ang pagdating ng off-season kung sakaling si Nikola ay magre-request ng trade. Base pa sa The Athletics, frustrated na si Nikola sa defensive commitment at performance ng team ng Nuggets ngayong season. Pang number 19 kasi sila sa buong NBA pagdating sa defense. Ngayon lang din nila nakitang frustrated si Jokic sa kanyang mga ka-teammate. Nakakapagod din kayang bumuhat ng buong season. Nagkaroon din kasi ng rumors na Lakers agad ang team, lagi naman na gustong kumuha kay Jokic via trade. Agad naman yung sinagot ng agent ni Nikola na hindi niya gustong maglaro para sa LA. Mahirap kasi makita na ang Mega Basket second place lang at kung ang Lakers ang first place na mas gugustuhin ni Jokic na maglaro sa Serbia kaysa maglaro sa LA. Ito kasi yung post kung saang team possible mapunta si Nikola kung sakaling iti-trade. Una kasi doon yung Lakers, yung pangalawa yung Mega Basket. Sinagot lang yun ng agent ni Nikola Jokic. Pero sinasabi nila, joke lang daw yun para sa agent. Mukha rin magkakatotoo na sinayang nga ng Nuggets yung prime ni Jokic dahil involved ang kanilang GM at mukhang magkakatotoo rin yung sinabi ni Giannis na gusto niya makita yung mga European star na maglaro sa mga bigger market team gaya ng Knicks at Lakers. Ang isa kasing mga statement doon kung bakit sinasayang di umano ng Nuggets yung prime ni Jokic dahil hindi siya nagkaroon ng all-star na teammate. Hindi rin naman kasi tiningnan yung Kings na multiple all-star pati yung Suns. Para mas gugustuhin pa ng ibang mga all-star naman yung setup ni Jokic. Wala nga silang all-star na kasama pero kasama naman ni Jokic si Jamal Murray, Aaron Gordon at kahit si MPJ na hindi namamasa. Naging top team ang Nuggets dahil sa dalawang player na yon, si Murray at si MPJ bago dumagdag si Gordon. Ang narrative nila doon sa 24 MVPs since 1984, tanging si Jokic lang ang player na walang naging ka-teammate na all-star. Ito yung napili at least 2 years. Wala ring All-NBA team member at walang All-NBA defensive team member sa first 10 years ni Nikola Jokic sa NBA. Pumasok kasi ang Nuggets na ang mga player nila, lalo na yung tatlo, nasa max contract na. Tulad lang din ng halos problema ng Golden State dati hanggang ngayon naman. Ang hindi ko lang matrace doon, wala naman silang current na all-star na tinrade sa kanila pero nasa 4 na lang yung first round pick na meron ang Denver Nuggets. At wala na rin silang mga second rounder until 2031. Ang Knicks at Lakers naman ang mga teams na nakaagawa ng paraan para makakuha ng big time player kahit gipit na sila sa salary cap. Bukod siguro sa Lakers, yung isa pa talaga doon yung Knicks na possible kumuha kay Nikola Jokic kung iti-trade. Pero kinukonek pa rin naman sa kanila yung Golden State para makuha si Nikola. Ang proposal kasi na package si Butler, Podziemski, Trayce Jackson-Davis at 4 na first round pick para kay Nikola. 30 years old pa lang si Jokic at kapag natapos yung prime niya, tapos na rin yung mga package na pinamigay nila. Kung nagkataon pang nandun yung pumanaw dating assistant coach ng Golden State, yung Serbian na dati ring coach ni Jokic, malamang lalo siyang mainganyong pumunta sa Golden State kaso wala na rin. Isa pa doon, mostly ng mga team sa NBA merong policy sa timbang. Si Jokic din ang may kakaibang lifestyle. Wala ata siyang workout video kapag off-season. Parang golf lang at kabayo ang makikita sa kanya. Kaya mostly din ng mga teams na posibleng kumuha kay Jokic sa trade, sila yung mag-a-adjust, hindi si Jokic.